Higit 21,000 labor complaints ay inirap daw sa Department of Labor and Employment. Ayan siya, nakipagdialogo naman sa mga manggagawa habang itong si Coach Tab Baldwin no show doon sa pagpapatawag ng Labor Department. Iyan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, mahigit 21,000 na reklamo ng mga manggagawa kabilang illegal dismissal, wage disputes at iba pang labor violations ang naitala ng kamanggagawa party list at iniharap sa Department of Labor and Employment sa isang dialogo ngayong araw kasama si Labor Secretary Francis Tolentino. Ayon kay kamanggagawa party list Representative Eli San Fernando, mahalaga naging dialogo dahil naging malinaw sa kanilang sektor ang posisyon ng pamahalaan at ang mga limitasyon nito sa pagtugon sa ilang labor concerns. Giit ng mambabatas, marami pa ring manggagawa ang nakararanas ng hindi pagbabayad ng benepisyo, suspension, floating status at kakulangan sa workplace safety. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni kamanggagawa Representative Eli San Fernando. Una, nagpapasalamat kami kasi 4 years in the administration of PBBM, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na maimbitahan ng mga manggagawa na makapagsalita sa stage mismo ng Department of Labor and Employment and share kung ano yung pananaw at paningin ng mga manggagawa sa mga issue na kinakaharap nito, lalong-lalo na yung mga dapat natugunan ng mga problema. And the Good Secretary Tolentino has been very receptive at yung willingness niya to listen at tumugon doon sa mga problemang to sa abot ng makakaya ng Department of Labor and Employment. He is open and honest enough naman to admit kung ano yung mga pwedeng gawin at ano yung may mga limitasyon na kagawaran. Pero the good thing is, at least may panimula, may pag-uumpisa na pag-uusap sa pagitan ng DOLE at ng mga manggagawa. Kinilala naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang hinaing ng mga manggagawa, partikular sa usapin ng umento sa sahod at tiniyak na bukas ang ahensya sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga labor groups upang matugunan ang kanilang mga concerns. Kabilang sa mga isyong inihain sa ahensya ang panukalang legislated wage hike, security of tenure, 14-month pay, sick at vacation leave at mas maigpit na proteksyon laban sa workplace bullying. Ayon pa sa Department of Labor and Employment, paigtingin din ito ang complaint referral system upang mapabilis ang pagresolba sa mga reklamong isinusumite ng mga manggagawa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging kasagutan ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Sa other matters na yung kanina pong meeting nyo with kamanggagawa party representative, anything you want to share po sa napag-usapan? Yung kamanggagawa kasi marami silang concern. So binuksan lang natin yung linya para maganda yung komunikasyon. So ganun yung ginagawa natin, bukas yung linya. Kagaya nga ngayon, habang tayo nandito, may nagrarally dyan sa labas para sa buksan ng linya ng DOLE sa ating mga workers. Gawin natin to na mas transparent, mas maganda yung ugnayan. Hindi lang sa manggagawa, o hindi sa employers sector sa management. Samantala, sa iba pang balita naman, kanina rin nakatakda sanang humarap si Coach Tab Baldwin dito nga sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Ngunit hindi personal na dumalo si Baldwin sa pagdinig sa tanggapan nga yan ng kagawaran sa Maynila, kaugnay ng verifikasyon sa kanyang working status sa bansa. Abogado niya lamang ang umarap sa ahensya. Ayon kay Tolentino, hindi nakadalo si Baldwin dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan at pinayuhang magpahinga. Sa halip na Alien Employment Permit, Alien Certificate of Registration lang ang naipasa ng kampo ni Baldwin. Binigyan din ng kagawaran na hindi sapat ang Alien Certificate of Registration bilang pahintulot upang legal na makapagtrabaho ang isang dayuhan sa Pilipinas. Ipinalawanag din ng ahensya na ang naturang dokumento ay patunay lamang na legal na pananatili ng isang dayuhan sa bansa. Habang ang Alien Employment Permit naman o yung hinihingi nga ng Department of Labor and Employment kay Baldwin ang kinakailangang permit upang makapagtrabaho ng legal. Sa ilalim ng Labor Code, karamihan sa mga foreign national na nagtatrabaho sa Pilipinas ay kinakailangang may valid Alien Employment Permit bago payagang magtrabaho. Binigyan din ng hanggang Hunyo 25 ang kampo ni Baldwin upang magsumite ng verified written response at mga kinakailangan dokumento. Nakatakda naman ang formal na pagdinig sa Hunyo 29.
Ang investigasyon ay kaugnay pa rin ng insidente nga ng pagkalunod sa Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Hiniling natin na doon sa unang imbitasyon na ipakita yung kanyang alien employment permit. Alam niyo na. Hindi nila pinakita ngayon yung alien employment permit. Ang pinakita nila ay yung ACR, Alien Certificate of Registration ni Coach Baldwin na pinapakita ko ngayon sa harap ninyo. Sir, anong meaning nung ganyang dokumento na isinumite nila? Preliminary lang ito. Siguro gusto nila ipakita na legal yung pagtigil dito. Pero siguro kung maunawaan ninyo, pakinggan nyo maigi to. Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. May kinalaman sa kaso dahil tinatanong natin yung status nila ni Coach Baldwin. So, legal resident siya kasi merong ACR nga ito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.